Hello everyone! So, nandito tayo ngayon sa Antipolo sa bahay ng aking uncle at re-reviewin natin tong Hilux 2023 model na Hilux V variant syempre. So, kung di nakakaalam ng iba, V variant is yung pinaka top of the line ng Toyota. So, meron J, meron E, meron G, pinakamataas is V. So, ito yung pinaka top of the line sa mga variants nila. So, ito yung ating re-reviewin. Conquest V, top of the line 2023 Matic Diesel. So kung maghahanap ka ng pickup na kakaririn mo yung paghakot-hakot at gagawin mo workhorse or gagamitin mo sa trabaho, eto ang dapat sa'yo boy. Pero depende, yung variant yan magva-vary kung saan mo trip. Eto kasing top of the line V, medyo mas mataas siya kaysa sa mga base model. Pero kasi mga nagsisetup ng pickup, brand nyo pa lang, ididiretso na doon sa set-upan para palitan yung mags, para palitan yung shocks, para ipalift. So kung papalift nyo rin at sa setupan nyo at gagamitin yung pad-trail at pamorma, pumili ka na lang ng base model para di naman masayang yung mga nakakabit sa top of the line. Kasi tatanggalin mo rin naman yun, kunwari yung gulong. Bilan mo rin naman ng bagong mags at papormahan mo, pan-trail. At gusto mo ibang mag, so huwag ka na bumili ng mga top of the line na ganito kasi not for you, kasi nga momods mo rin naman siya. Marami kasing ganun ngayon, yung brand new pa lang ididiretso na dun sa set-upan. So okay lang naman yun kung marami kang pera, wala namang problema, pero just a tip para dun sa mga bibili ng gantong unit. So ito, Toyota pa rin naman siya. When I say Toyota, hindi siya yung jump pack agad na unlike doon kunwari si Raptor at sa iba niyang mga kalaban para sa ganitong variant. Yung iba kasi talagang jump pack yung loob and maraming technology talaga. Toyota rin naman okay, hindi magpapahuli, pero ang panlaban naman nito yung kanyang powertrain or yung kanyang kaha, chassis. Kasi matagal lang gamit yung chassis nito, Taliban approved. Kumbaga, ginagamit niya sa gera tong mga gantong unit So, napakatibay nito. So, kung kakaririn mo lang, kunwari panghakot, engineer ka, architect ka, yung bumabiyahe ka, probinsya, may negosyo ka, siguraduhin mo magagamit mo yung likod nito. Kasi kaya nga pick up siya panghakot. Yung iba naman, pumaporma nito, naglalaro naman sila ng trail. So, okay lang din yun. Basta gagamitin nyo at i-maximize nyo yung unit. Kasi, kengkoy ka kapag kunwari bumili ka nito tapos maghahatid ka lang ng bata sa school. Pakahirap ka pa di sana bumili ka na lang ng Fortuner. So, isang mahalagang tip yan. Bibigyan ko kayo ng tip Sa mga Toyota saka sa Honda, may maamoy kayong kakaiba pa sa Japanese brand. So guys, ang nagpapaamoy sa kotse, lalo sa Toyota or sa Honda, yung distinctive na amoy na alam mong amoy Toyota siya, amoy Honda, is yung leather niya. Yung leather nung, tawag dito? Leather niyan, yung dashboard niyan. Di ba may leather yan? Kapag yan naiinitan ng araw, sumisingaw yung leather na yan, yun yung naamoy nyo mabango sa loob. So sa mga base model, iba yung amoy kaysa dun sa mga V model. Kasi iba nga yung gamit. Lalo kapag yung seats na ito ay naka-leather na. Nako, iba ang amoy guys. Talagang amoy, alam mo may Toyota siya, may Honda. Sa Ford kasi, yung mga lower model ng Ford Ranger, shoutout sa mga Ford Ranger boys dyan. Amoy may Crayola. Yun naman yung distinctive smell ng Ford. Parang may amoy Crayola sa loob. Pero ito, alam mo, amoy Japan. So, kung kakaririn nyo nga yung mga hakot-hakot, dito ka na sa Hilux. Yung Raptor kasi ngayon, okay din. Pero masyado kasing modern yung transmission or experimental. So, nagkakaroon ng problem sa TCM or dun sa transmission. So, just a reference lang naman ito. So, kung gusto mong tipong bumabiyahe ka ng malayo at naghahakot ka, talagang kinakarir mo. Ito, Hilux yung para sa'yo, boy. Wala kang isipin dito. Kasi ito, Toyota, household din to. Every parts na ito, dinesign ng engineer to last. Kahit na maliliit na mabubot yan at mga nuts and bolts yan. May dumaang Strada. Isa pa rin pogi yan. Ganda rin na Strada, guys. So, balik tayo dito sa Conquest. Yan, Iba at hindi ganyan. Parang etong Conquest na to, ang problema sa mga top of the line model, katulad nitong V, marami na siyang mga nakakabit at mga upgrades. Mas jump pa kasi kapag mas mataas yung variant. Ang okay dito is talagang panghakot. Totoo rin ng chismis na matagtag. So, dinrive ko to paikot-ikot dito ang tagtag. Pero tolerable naman. Yung handling niya and yung driving niya, masarap. Control na control mo. Pero unlike sa Raptor kasi, saka dun sa iba niyang kalaban,
Iba yung upuan ng iba, parang yakap na yakap ka. Parang sarap sarap i-drive. Eto maganda rin siya i-drive. Taas ng height niya sa stock. Yan parang sarap sakyan ng lagyan ng semento, di ba? Ang problem kasi dun sa magagandang pickup ngayon, lalo yung mga pinopormahan na pickup, ang gaganda nila sobra. Parang ayaw mo na siyang lagyan ng gamit sa likod, di ba? Yung pickup ngayon, pormahan na lang. Tapos, parang sa sobrang ganda ng mga pickup, parang nahihirapan ka ngayon maglagay ng refrigerator doon sa likod. Parang nahihirapan ka maglagay ng gamit doon kasi baka magasgas eh. Tapos, sa Pantera, itong ganda rin na Pantera. So, quick review lang. Naghahanap kayo ng mga gantong pickup. Masasuggest ko talaga itong Hilux kasi wala kang problemahin dito. Isa sa mga solid build etong unit ng Hilux kasi kahit sa gera ginagamit to, nilalagyan ng Gatling ganyan sa likod ng mga Taliban. So, ayan yung Hilux natin, 2023 V. Top of the line, boy. All stock. Sarap.